Sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ng iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Kung ikaw ang pinagsabihan ng Diyos ng ganyang mga salita, ano kaya ang gagawin mo? At ngayon sa Morning Devo, yan ang ating tutunghayan. Magandang araw mga ka-Morning Devo. Muli nandito tayo upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos. At nasa tema po tayo ng pananampalataya. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol kay Abraham, Pastor Milet. No? Yun po ang ating magiging focus ng ating pag-aaral, ang naging buhay ni Abraham na isang tao ng Diyos at tinaguriang ama ng pananampalataya. Siguro tunghayan na natin ito sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4 at gayon din babasahin natin sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 19. So simulan natin sa Genesis chapter 12 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran at nung siya'y 75 taon, sumama sa kanya si Lot. Dito po sa Hebrews chapter 11, ito din natin, verse Sa New Testament sa New naman Testament tayo. naman siya, no? Verse 8 to 19. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganon ding mga pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon, at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakita ng mga taong nagsasalita ng gano'n na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos, na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Wow. Yan. Ganda yung kwento, Amen. ng buhay ni Abraham. At dito nga ating matutunghayan talaga naman na makikita mo ang ehemplo ni Abraham na isang example of faith, man of faith, no? At marami dito sa makikita natin na
yung katotohanan patungkol sa kanyang pagsunod ay katotohanan na siyang atin ding dapat na tularan. Yes. Okay? At sa kanyang buhay makikita natin yung buhay na pananampalataya, isang buhay na lumalakad sa Diyos. So, isang example diyan, Pastor Amelet, unang-una nung nagsimula siya, tinawag siya ng Panginoon, di ba? At siya ay umalis sa kanyang bayan. At sabi nga po nila, ang kanyang pinanggalingang bayan, ito ay sa isang siyudad ng Ur. At marami pong mga archaeologists at saka mga Bible scholar na itong siyudad na ito na pinanggalingan ni Abraham, yan po ngayon ay nasa modern Iraq, ano po. Yung mga excavation at saka yung mga archaeological finding, isa po ito sa progressive, isang moderno sa mga panahong yun, Mayaman. at isang mayaman na lugar. Kumbaga ito ay nagbibigay ng simbolo ng comfort. Yes, komportable na, no? Oo. Maganda na yung tinitirahan ni Abraham doon. Nandun ang kanyang mga kamag-anakan. Maayos ang ekonomiya. Yes. Palagay ko ay namumuhay naman sila ng maayos sa lugar na yon. Ngunit, may itinawag ang Panginoon sa kanya. Umalis ka diyan. So, dito pa lamang makikita mo na ang pananampalataya sa buhay ni Abraham ay pananampalataya na sumusunod sa Panginoon. Yes. At ang kanyang pagsunod sa Panginoon ay isang pagsunod na talagang hindi mo alam kung anong mangyayari. Kasi kapag lumalabas ka sa isang lugar na mayroong komportable ka doon, yun na yung buhay mo, malaking adjustment yun. Followers. And then, dito rin natin naiintindihan, ano na, yung tawag ng Diyos kay Abraham, na siya ay komportable na, pero nakita natin sa mga talata na meron pa palang mas komportable, no? At may mas mataas na antas ng buhay, yung tawag ng Diyos kay Abraham. Yung buhay na hindi, yun nga lang, buhay na hindi pa siya sanay, yun, Bago sa kanya. bago, kakaiba, dahil nga, yun ang tawag ng pananampalataya. Oo. No? Na pagtitiwalaan mong ang Diyos na tumawag sa iyo, may mabuting plano para sa iyo. Yun. Speaking of mabuting plano, Pastor Amelet, hindi naman basta lang pinaalis ng Panginoon si Abraham doon sa bayan ng Ur, na wala man lang siyang ipinangako. Meron pong pinangako. Ang sabi nga roon sa verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. So, may pangako, may kalakip na pangako ang anumang kautusan ng Panginoon, lalo na kung tinatawag niya tayo para sumunod sa Kanya. Hindi naman tayo tinatawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya para lamang, maghirap. Pabayaan niya tayo, hindi po ba? Hindi po ganun ang kaisipan ng Diyos. Meron po siyang talagang plano sa atin. Maganda ang kanyang plano. Yes. At yan ang pananampalataya, Pastor Edwin. Yung pananampalataya na alam mong may mas maganda, may mas dakila na plano ang Diyos sa iyong buhay. Dahil ang pananampalataya natin, Pastor Edwin, ay nakasalig doon sa sino yung Diyos na sinasampalatayan natin. Na siya ay mabuti, siya ay matapat, siya ay makapangyarihan. At yung ganong uri ng pagkakilala o pagtitiwala sa Diyos at yung pagtawag niya sa atin, si Abraham, nakita niya, komportable ako. Pero nung narinig na yung tinig ng Panginoon at sabi mga Pastor Edwin, yung mga pinangako ng Diyos, ng Panginoon. aba, mas dakila ito. No? Mas angat ito. At meron siya talagang, may pinakita ang Diyos sa kanya na kung susundin mo yung aking kalooban, ito mas mataas yung antas ng aking pagpapala kaysa sa iyong kinalalagyan ngayon. Yun ang talagang naisipakita ng Panginoon po sa atin. At kung mayroon man pong dito, sa bawat isa sa atin, na may sinasabi ang Panginoon, kalakip po dyan sa iniuutos po ng Panginoon, ay yung kanyang plano at yung kanyang magandang pagpapala na mararanasan lang po natin kung susunod tayo sa Kanya. At hindi lang alam ni Abraham, Pastor Edith, kung saan,
Yun. Kung saan siya Yung ba isa? pupunta. Sa Yung pananampalataya oo, sa talaga, laki ng no? pananampalataya, talagang yun nga po ang prinsipyo po kasi ng banal na kasulatan patungkol sa pananampalataya. Ito yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, ngunit ikaw ay nagtitiwala na yung nangako, tutuparin niya yun. Amen. So yun po yung nais ng Panginoon na ipakita sa atin. Tayo po ay dapat na lumakad sa pananampalataya, hindi dahil alam natin kung saan tayo pupunta, kundi alam natin ang Diyos Nangako. na nangako at nagutos sa atin. Oo nga. So hindi doon sa kung ano ang ating, kung sino o kung ano yung ating pupuntahan, kung anong mangyayari sa atin, kundi kung sino yung nag-uutos sa atin. Yes. At saka sa kalakip din naman doon, ng pagkatawag ng Diyos kay Abraham, sinabi naman talaga ng Panginoon, ang plano ko sa iyo, pagpapalain kita. Mhm. Ang plano ko sa iyo, maging ama ka ng maraming bansa. Mhm. So may pinapahayag ang Diyos na bago, no? Na maaring, si Abraham, hindi niya plano sa buhay niya na ako magiging ama ng maraming bansa. Mhm. Dito natin makikita na ibinubukas ng Diyos ang kamalayan ni Abraham sa mga bagay na posible Mhm. para sa Diyos kahit imposible para kay Abraham. Abraham. At yan ang tawag ng pananampalataya. Kapag inihahayag ng Diyos yung plano niya sa ating buhay, Pastor Edwin, di ba? May mga bagay na pinapakita siya sa iyo, pero sa iyong physical na senses, paano kaya mangyayari to, no? Yes. Ito kaya posible. Yeah. Pero sa puso mo, dahil merong pananampalataya, posible. Yeah. Kaya nga nakatuon talaga sa persona. Yes. At yun ay ang Diyos, no? Na matapat, mabuti. Dahil sa pananampalataya talaga, ito yung elemento ng pananampalataya May mga bagay na hindi mo alam kung saan ka pupunta, katulad ni Abraham. Hindi niya alam. Lalabas siya sa lugar na kung saan ay komportable na siya. Mag-a-adjust siya. Pero dahil nga sa persona na kanyang pinagtitiwalaan, alam niya na kahit hindi niya pa alam, yun, matindi yung may malaki contradiction. Alam niya, kahit hindi niya pa alam, yung kanyang pupuntahan, alam niya kung sino yung nangako sa kanya. Meron ganon, di ba, Pastor Ed? Sa iyong spirit, sa iyong puso, you know. You know that you Pero know. sa iyong isip, sa iyong hindi mo ma-figure out ng buong buo. Tama. Di ba? So, kaya yun sasabi mo na you know, pero hindi mo... Paalam, di po na-figure out. Yeah. So, ito po yung una natin na dapat na panghawakan sa buhay pa ng palataya na halimbawa ni Abraham, may plano ang Diyos sa buhay mo. Mhm. Hindi sa yung Diyos na parang, sige, pachamba-chamba tayo. Hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari. Definite siya. Pero definite ang Panginoon. Kaya magtiwala ka sa Diyos na tumatawag sa iyo, kapatid. May magbuti siyang plano para sa iyo. Pangalawa, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang plano sa buhay mo. Mhm. Hindi niya to ililihim. Tama. Pastor Edwin, paano mo nga ba, yung unang pagkatawag sa iyo ng Diyos, paano mo nalaman na ikaw ay maglilingkod talaga sa Kanya? Ano ba yung somehow, in a nutshell, Well, actually, pagtawag sa iyo ng Diyos? nung nakakilala ko sa Panginoon at nagkaroon ako ng desire para, maglingkod sa Kanya, yun lang naman magsisimula sa desire. Dahil makikita mo dun sa puso mo na napakabuti ng Panginoon, binago niya tayo, binigyan tayo ng pag-asa, at binigyan niya tayo ng purpose. Wala ka namang ibang gagawin kundi sumunod na lang sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Yeah. So yung desire na pagsunod, kalakip na rin doon yung nais mong maglingkod. So from there, Kaya nag-Bible school ka. yun, kaya ako nagpatuloy na mag-aral upang sa ganun ay magampanan ko yung aking desire na makapaglingkod sa Panginoon. So, kalakip ng tawag ng Diyos, may binigyan na siyang desire. May desire. So, kasi mahirap naman yung gagawa ka ng isang bagay na Hindi mo gusto. hindi mo gusto. Medyo, alam nyo, sa totoo lang, sa buhay pananampalataya, may mga bagay tayo na hindi gusto ng laman, pero sa yung spirito, alam mo, yun, maganda yun, masarap, That's so good, maganda that's yun, so no? Yeah. Mabuti yun. So, minsan, ang emosyon natin, o kaya, hindi maintindihan, so hindi gusto ng laman, hindi maintindihan ng kaisipan, yun yung mga bagay na minsan nagpapabalakid sa ating lakarin pananampalataya Katulad yan ng example ni Abraham din. Yeah. So, umalis siya, di ba? Okay, sumunod siya. Ngayon, pangalawang pangako ng Panginoon, pararamihin kita. Magiging ama ka ng maraming bansa. Ayan. Unang-una, matanda na nga siya, di ba? Tapos baog pa si Sarah. Baog pa si Sarah. So, Ayan.
ito yung isa pang elemento ng pananampalataya na talagang wala kang ibang pananaligan kundi ang Diyos lamang, sapagkat kung hindi siya kikilos, talaga naman napaka-imposible yung kanyang So, yun. sitwasyon, di ba? Kaya yung pangatlong katotohanan, may provision, no? May provision para matupad ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sa lakad mo ng pananampalataya, katulad ng halimbawa ni Abraham, nag-provide ang Panginoon kay Abraham. Mhm. Kaya naman kapatid, yan ang katotohanan sa lakad ng pananampalataya, may provision. Yeah, may provision. Hindi ng ka Panginoon. mapabayaan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Balikan natin yung yung sinabi nga ng Panginoon na magkakaanak ka. Yeah. Ma? Sabi naman ni Abraham, paano po ako magkakaanak? Matanda na po ako. Bago pa yung asawa ko. Siguro ang maganda diyan, Panginoon, tulungan kita, di ba? 'Yon. Doon pumapasok ngayon na example ng mga katulad ni Abraham na isang ama ng pananampalataya. Tinawag siyang ama ng pananampalataya, mga kapatid, ha? Pero sa totoo lang, nagkamali siya. The reason for that is for us to see na hindi perpekto si Abraham. Okay? Hindi ibig sabihin na siya ay ama na ng pananampalataya, perpekto na siya. Katulad din po natin na hindi inaasahan ng Diyos na tayo maging perpekto para tayo makalakad sa pananampalataya. So, ang ginawa ni Abraham, tinulungan niya ang Diyos. Yun. So, sinipingan niya yung kanyang alipin at nagkaanak nga si Ismael, di ba? Na naging problema ngayon. So, you see, kapag tinutulungan mo ang Diyos, doon sa nais niyang mangyari sa iyo at hindi ka na nagtitiwala sa gagawin niya, nagkikreate ka ng problema. So, talagang yung lakaring pananampalataya, Pastor Amelet, talagang all of us has to understand na may mga bagay na ipagkakatiwala mo lang sa Panginoon, at kung malaking problema ito or malaking balakid ito na paano ito matutupad, hindi na po natin problema yon. Problema mo na yon, Panginoon, ikaw na nga po sa akin, di ba? Saka siya ang nagplano, siya ang tumawag, at siya naman din talaga ang saligat ng ating pananampalataya. Yes. Okay. So, hindi lang provision, no? When it comes sa paglakad sa pananampalataya, ang pananampalataya din kasi ang ating tugon sa plano ng Diyos. May plano ang Diyos, mabuti ang plano ng Diyos. May provision para sa plano ng Diyos. Ngunit, ang pananampalataya natin ang tugon na hinihintay ng Panginoon na ginawa ni Abraham, no? Yung pananampalataya ay nagbunsod sa kanya para siya ay sumunod. Kaya yung mga talatang binasa po natin kanina, sumunod si Abraham. Sunod si Abraham. Pero hindi nga lang perpekto ang kanyang buhay, ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, ay nalugod naman ang Panginoon. Alam mo, doon mo rin makikita ang biyaya ng Panginoon, ano? Yes, Pastor Amelet, no? That's right. Nagkamali si Abraham, tinulungan niya ang Diyos, di ba? Yun nga, nagkaanak siya sa kanyang alipin, pero hindi siya disqualified ka na. Hindi ka na pwede. Hindi. Tatawag na lang ako ng iba ulit. Hindi eh. So, nakita mo doon yung puso Biyaya, rin, no? Biyaya. ng puso rin ng ating Diyos na, okay, nagkamali ka, sige. Mahabagin pa rin ang Diyos. Binigyan pa rin niya ng pagkakataon si Abraham. Natupad pa rin yung pangako ng Panginoon. Amen. Yung nga lang, kaakit pa doon sa pagtupad ng pangako ng Panginoon, may nakakabit ngayon na isang problema na ang Diyos din naman ang siyang tumutulong. Solusyon, oo. Oo, Kasi nagbigay- pinagpala din naman Pinagpala ng Diyos rin si Ishmael. ang Ismael, oo, Mhm. na naging anak nga niya sa kanyang alipin. Mhm. So, nais ko pong bagitin din na hindi ibig sabihin, pag sinasabi po natin na lumakad ka sa pananampalataya, hindi ka na magkakamali. Yes. Kahit Maging kamali- perfecto ka na. Oo. Hindi po yun. Oo. Meron pa ring biyaya ang Panginoon sa atin, no? At sa katapus-tapusan, in fact doon sa inihalin tulad ng dito sa Book of Hebrews, yung pagsunod ng Panginoon patungkol doon sa Pagsunod ni Abraham. pagsunod ni Abraham sa utos ng Panginoon. Ito, ang sabi nga doon sa Bible is a test, isang pagsubok, Mhm. isang pagpapatunay kung talagang yung kanyang pananampalataya ay talagang na isasagawa niya. At alam mo, Pastor Amelet, kapansin-pansin na noong sinabi ng Panginoon na ialay mo ang iyong anak na si Isaac. So, nanganak nga, isang pangako yun. Nanganak na nga si Sarah, si Isaac nga yun.
Tapos ngayon, Ialay pa. pinapaalay naman ngayon ng Panginoon. Susunugin ito. Alam niyo po, ang pag-aalay dun sa banal na kasulatan, lalo na nuta ni Abraham, talagang pinapatay. Yeah. Sinusunog, no? But you know what? Si Abraham, wala tayong nakita doon na nagreklamo siya, no? Siguro natuto na siya, no? Mula noong nagkamali siya nagkaanak nga siya doon sa alipin. Oh, pero pinatutuhanan naman ng Biblia na, yun nga, dahil nakita niya Mm. na ang Diyos ay may kakayanang bumuhay ng mga patay. Yes. So, yung pananampalatayang yon talagang Buo na yun, puso no? niya. So, Develop na yon, no? so talagang sabi ni Abraham, Panginoon, sinabi mo yan, maniniwala ako sa iyo, at meron ka namang kakayanang buhayin yung aking anak, di talagang susunod ako sa iyo. So, ganun talaga yung buhay pananampalataya. Mga kapatid, napakatindi yung example ni Abraham. Pero makikita nyo naman, sa kanyang pagsunod, doon niya nararanasan at doon niya nakikita kung gaano naman katapat ang Panginoon. Yung sa gitna ng kanyang pag-aalay, sabi ng Panginoon, wag mong galawin ang iyong anak, meron akong ipinrovide para kapalit. At ito nga po, itong picture na ito ng sacrifice ni Abraham sa kanyang kaisa-isang anak, ay isa pong, kumbaga parang visual aid po ito ng gagawin ng Diyos sa sangkatauhan. At marami po nagsasabi mga scholar, yung same na bundok, Mount Moriah, na pinag-alayan ni Isaac is the same mountain na kung saan nandoon yung temple at saka yung Jerusalem where doon namatay ang ating Panginoong Jesus. So napakaganda yung kwento ni Abraham. At marami po tayong maintindihan at bilang aplikasyon po, yung paghabang natin mula sa ating devotion po ngayong paghahatong ito ay, unang-una, huwag kang matakot. Mm-hmm. Ang pagtawag ng Diyos sa iyo, yung kanyang plano sa iyo ay mabuti, siya rin ang bahalang mag-provide. Mm-hmm. Ang sa atin lang na bahagi, magtiwala. Amen. Sumunod. Mm. At yan ang pananampalataya na inihalimbawa ni Abraham na ang pagkilala niya, pagtitiwala niya sa Diyos ay nagbunga ng pagsunod niya sa Diyos at hindi nabigo. Mm. Hindi kailanman ipinahamak ng Diyos si Abraham. Kaya kapatid, huwag kang matakot. Pangalawa, siyempre bigyan mo ng pagkakataon. Pakinggan mo at alamin ano ang pangako ng Diyos sa iyo. Katulad ni Abraham, nagkaroon ng encounter siya sa Panginoon. Ngayon din, ikaw kapatid, alamin mo ano ang ipinangako sa iyo ng Diyos tungkol sa iyong kalagayan ngayon. At yan ay magandang paglaanan mo ng panahon. Nang sa gayon, yung pangako ng Diyos ang magpapatatag ng iyong pananampalataya at magpapasiguro ng hakbang mo ng pagsunod. Amen. Amen. And then, of course, katulad ni Abraham, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kami ni Pastor Evie, nang nagpasya kami maglingkod sa Diyos, ay hindi namin, aaminin ko sa aking personal, hindi ko sigurado kung paano mangyayari. Pero dahil nagtiwala ako sa Diyos, sumunod ako sa Kanya. At hanggang ngayon, magkasama kami ni Pastor Evie, naglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Kaya ikaw ay gayon din. Kung ano man yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, maaring yung journey ng iyong pananampalataya ay nakikita mo na may bukas na pinto na ang Panginoon para sa iyo magsimula ka ng negosyo. O kaya naman, ikaw ay mag-ibang bansa. Sabi mo siguro, ay ibang lugar, ibang kultura. Pero alalahanin mo, kapag ang Diyos ang nagkaloob, kasama mo siya at siyang i-provide. Yan. So, napakaganda po itong ating napag-aralan ngayon patungkol kay Abraham, ang ama ng pananampalataya. Nawa po ay napagpala po kay rito. At bago po tayo magwakas, bibigyan din po natin ng pagkakataon ang sino man. Kung hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa Panginoon at hindi mo pa binubuksan ng iyong puso at inaanyayahan si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Sabi sa banal na kasulatan, ang sino mang tumawag sa Kanya ay hindi mapapahiya, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil mo siyang tanggapin sa iyong puso, sumunod ka lang sa akin at gawin mong personal na panalangin ito at sabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Alam niyo po yung inyong panalangin ay panalangin ng pagtanggap. Anong sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan at ng kapangyarihan na maging isang anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay isang anak ng Diyos at magpatuloy ka sa Kanya. At ngayon po tayo ay magwakas sa ating panalangin para sa isa't isa. Aming Ama, pinupuri ka po namin sapagkat sa amin po pag-meditate ng iyong salita, ikaw ang Diyos ang nangungusap sa amin. Salamat na sa salita mo ay natatalo at napapawi ang takot at napapalitan ito ng pagtitiwala sa iyo. Kaya kami ngayon, Panginoon, sa iyong presensya ay patuloy na tumatayo sa pananampalataya at pinagpapasyahan namin magtitiwala kami sa iyo. Ikaw ang provider, ikaw ang protector, at ikaw na rin po, Panginoon, at tagapanguna ng bawat isa sa amin. Ang bawat hakbang namin sa pagkakataong ito, Panginoong Hesus, salamat na pinapangunahan mo. Pinagpala mo ang bawat pamilya, pinagpala mo, Panginoon, ang iyong mga anak. At maraming salamat sapagkat magmamanifest sa araw na ito at sa pagkakataong ito kung gaano nga ba natutupad ang pinangako mo sa amin dahil kami, O Diyos, ay nagtiwala sa iyo. Purihin at sambahin ang dakilang mong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Well, magkita-kita uli po tayo sa susunod na episode ng Morning Devo. God bless po.